Ayan po at hindi ko po masasabi ito kung shocking news ito or breaking news dahil hindi na po nakatiis si Sara, nasampal na po niya si Martin. Ayan po. Pero bago po yan, ay siyempre, ay gusto ko lamang pong ipaabot ang aking mapagpalang pagbati dito sa aking lahat ng mga subscribers, followers, at mga viewers. Ganon din po, akin din po ang pinapasalamatan itong mga naidagdag, mga bagong nag-subscribe dito sa channel ko. Kaya po, doon pa po nga sa hindi pa nakapag-subscribe, ngayon pa lang po ay pindutin nyo na yung subscribe at pindutin ang like, tapos yung share at saka yung notification bell po para lagi po kayong manotify pagka mayroon akong bagong upload. Kasi sabi ko nga po rito, lahat po ng i-upload natin dito ay bakbakan. Pero seryoso po ako ngayon dahil nga di umano, dahil sa hindi na nakapagpigil itong si Sara, ay nasampalan niya itong si Martin. Ang pagkakaalam ko po rito ay kasama yata ito ni Amy Marcos, na kung saan yung tungkol doon sa yung mga pinamimigay at pinamimigay ni Martin Romualdez na mga kung ano-ano, mga bigas or ano paman, at nandoon yung mga mukha nila. Hindi ko na po kailangan ipakita dahil nandiyan naman po yan at magulo pa. Yung mga kung ano-ano pang mga pinamimigay nila na ang mukha ay yung kay Romualdez, tapos yung kanyang asawa yung at doon sa party list nilang Tingog. Ayan, na kung saan ay itong si Jam Magno ay ito yung nagtatanggol dito sa Tingog na ito. Ito po ay sa totoo lang po idol na idol ko itong si Jam Magno, pero hindi ko akalain na ito pala ay bayaran din po pala. Di po ba? At na alam naman po ninyo yan at nandiyan naman po yan. At yun na nga po at sabi ko nga, hindi po ako natutuwa kung nasampal man ni Sara itong si Martin na ito dahil nga dyan sa kaipalan itong si Martin na ito. Anyway, deserve mo yan. At pag nandito ka pa nga sa akin, di ba sabi ko nga, na kapag ka nandito ka nga sa harapan ko, ay kakapunin kita. Maniwala ka sa akin. Sabi ko dito kayo mamudbud ng yung mga bigas-bigas na yan ay pinamumudbud ninyo, tapos nandyan yung mukha mo. Sabi ko sa iyo, pag hinawakan ko yung batok mo, ingud-ngud kita dyan sa sako ng bigas na yan na mayroon kang picture dyan para mabura yung nakalagay na picture mo dyan sa sako. Ililipat ko mismo dyan sa kwan mo, mukha mo. Kapal na mukha mo. Grabe. Sobra ang kakapalan. Unang-una, DSWD ang dapat na gumawa niyan. Pero ikaw ang umiipal, kaya ka nasasampal Ngayon, ano masasabi mo? Buti nga sampal lang inabot mo. Kung ginawa yung kagaya doon sa sheriff na talagang ginamitan ng kamao nitong si Sara. Diyari ka ngayon. Pero tingnan natin at baka malay mo, baka mamayang hapon, baka may broadcast ito doon sa Channel 7, yung pananampal. Nitong si Sara kay Martin. Sabi ko nga po, hindi po ako natutuwa doon, pero may racist sa'yo yan. Kasi ipal ka. Ngayon, hindi po actually yan ang topic natin. Ang topic po natin dito ay talagang matindi yata yung timpla nung ginawang bulalo nitong si Romualdez. Bakit? Baka maliban sa ginamitan niya ng magic sarap, nilagyan pa ng bitsin, baka nilagyan pa ng beef cubes or kung ano pang cubes dyan, yung bulalo na ipinamudmud niya dito sa mga congressman. Kaya nakita niyo naman sa balita na naglipatan na yung mga ulol ng mga congressman dyan sa partido nito.
Ganito kaulol itong mga congressman na ito. Tingnan nyo At dahil lang diyan sa sobrang takot lang nila na mawalan sila ng pundo, mawalan ng project, na kunwari project lang ito, pero ito yung binubulsa nito mga congressman na ito. Tingnan nyo, dahil lang dyan sa bulalo na pinamudmod ni Martin, ayun naglipatan, nakitang-kita nyo naman at naubos na lahat yung mga kapartido ni dating President Duterte. Pero talagang ganun Sa tuwing tapos na ang termino ng isang presidente, naglilipatan niya na para mga ipis. Dito nyo makikita yung pagiging patay gutom nito mga animal na mga congressman ito. Diyan yung nakikita. Tingnan nyo. Nakakatuwa ba ang tingnan? Hindi ba parang ang nagiging tingin ng tao rito sa mga congressman na ito, ito mga politikong naglipatan ng partido dito kay Romualdez nito. Hindi ba sobra pa sa imbornal ang tingin natin dito sa mga taong ito? Grabe. Parang kwento. Parang mga binahugan na mga asong ulol na sobrang gutom na gutom. Ay talaga namang mga gutom itong mga ito Walang kabusugan itong mga congressman na ito. Yung mga politikong yan, walang kabusugan. Maniwala kayo sa akin. Mabubusog lang ito pagka nag-igit-igit na ito ng karayo mo, di kaya blade. Ganyan ka mga hayop ito mga ito. Kaya mayroon pa ba akong pandito? Mayroon pa ba akong respeto dito sa mga animal ito? Wala na. Ang tingin ko sa inyo, daig pa ninyo ang imbornal, daig pa ninyo ang basura na mga gunggong kayo, na mga patay gutom kayo, mga asong ulol kayo. Ganyan ang tingin ko sa inyo, mga asong ulol. Kita nyo, nakakita na ba kayo ng mga asong ulol na naglalaway? Ganyan to mga ito. Nahagisan na naman Romualdez ng bulalo itong mga ito. Ganito kaulol itong mga ito. Hindi ko alam pero nandidiri talaga ako doon sa mga ganong klaseng mga politiko na pagkatapos pakinabangan yung isang administration, ayon para mga ipis na nagpupuntahan doon kay Romualdez kayo. Dahil dyan, kaya naman pinatitindi pa ni Romualdez kung paano magnakaw para ipamigay dito sa mga aso niyang ulol. Yan ang totoo dyan. Sarap niyong sarap niyong pagpipipigain yung mga ulo ninyo hanggat sa tumalamsik yung mga taho na nandyan sa ulo ninyo. Ganon ko kayo isinasalarawan mga kayo. Mga gutom na di ko maintindihan kung kasi ang aso isang bisis lang yan na napakain mo, okay na. Pero itong mga ito, walang kabusugan ito. Ano kayang klaseng mga hayop itong mga congressman na ito? Pati buaya, pansinin nyo yung mga buaya. Isang bisis lang kakain. Pwede ng isang buwan or either isang linggo bago kakain uli ang buaya. May kabusugan ang buaya. Pero itong mga congressman, ang mga bayawak nito, walang kabusugan. Kaya, Diyos ko, kanina, nung kagabi na pinapanood ko yung mga nagsipaglipatan dito kay Romualdez, nakaramdam ako ng awa, nakaramdam ako ng pagkaasar, nakaramdam ako ng hindi ko maintindihan. Kasi ang pagkakaintindi ko rito sa mga ito, ang pagkakadescribe ko dito sa mga taong ito, para mga ipis na gutom. Parang mga bayawak na, sabi ko nga mas masahol pa sila dito sa mga mga buaya, mas masahol pa. Sabi ko nga isang linggo o isang buwan bago mo pakainin ang buaya, busugin mo. Ngayon, isang buwan bago kumain. Pero ito, walang kabusugan. Sana nga maimpatso na lang kayo mga animal kayo. At sana daanan na kayo ng dilubyo, daanan na kayo ng piste at magkandamatay na kayong mga animal kayo. Grabe. Ito pa. Napakalaki ng kaso
Hindi basta-basta kaso itong diyan sa mga Makabayan Black na yan. Pero hanggang ngayon hindi nyo iniimbestigahan DOJ. Ito yung mga tao na ito, yan sina Franz na yan, yan yung mga nagpasabog ng diyan sa Plaza Miranda na kung saan ay ang daming namatay at isa diyan yung isang singer na si Nonoy Zuniga ngayon inutil. I mean, hindi naman talagang inutil kundi nakita niyo naman papilay-pilay kasi nga naapik na tinamaan ng bomba yung paa niyan. Pilay-pilay yung singer natin si Nonoy Zuniga. Yan yung produkto ng Plaza Miranda bombing. At itong mga ito, bakit ko alam? Ay mismong yung kasama nila ang nagsasabi, si Caramon. Doon lang hindi ko na maintindihan kung bakit nandyan sa Kongreso yung mga yan. Ang mga terorista, dineklara ng terorista ito ng Supreme Court eh. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nandyan sila namamayagpag at ito, ang umuubo sa pera ng bayan dahil sa kasisip-sip nila rito kay Romualdez na ito, yun, bigay itong si Gonggong na Romualdez na ito. Mga kapulisan, mga kasundaluhan, alam na alam po ninyo yan na itong mga teroristang ito ang talagang mga pumatay na mga kabaro ninyo. Lalo na diyan sa mga kasundaluhan na inaambos yung mga sundalo na yan. Ano pang gagawin natin? Kung hindi imbestigahan ni Remulla yan, ng DOJ, bitbitin ninyo, palabas yan diyan sa Kongreso. Ha? May nagpapatunay na nga kasamahan nila. Yung mga NPA na yan, na mga terorista na yan ang nagpasabog ng Plaza Miranda. Ngayon gusto nyo pang i-play ko rito? Nandyan po sa SMNI. Kaya hindi ko na po kailangan mag-play rito dahil sabi ko nga po, kilala ko yung sarili ko. Hindi ako pwedeng magbigay rito ng information na gawa-gawa ko. Nandyan po sa SMNI. Kung gusto niyo pong mapanood sa si Caramon, yan po yung mga kasamahan nila, Franz, na nagsasabi na dapat ito iniimbestigahan ng DOJ ito. Napakalaking kasong isinampa dito eh. Kung bakit hanggang ngayon nakalalaya pa ito, dapat nakakulong na ito mga ito. So, kaya tapos isa rin yan mga yan sa talagang umuubos ng kabanang bayan dahil dito naman sa Gonggong na speaker ninyo na si Romualdez. Tingnan nyo. Grabe. Na ito yung paulit-ulit ko sinasabi na dapat sana itong mga gonggong na mga politikong ito ang inuuna ninyo mga kababayan nating wala nang makain. Napakarami yan. Kaya hindi ko titigilan dito ng kadadaldal dahil ako ang higit na nakakaalam kung sino-sino at kung saan-saan yung mga kababayan nating halos hindi na kumakain. Yan ang tulungan ninyo. Kaya hanggat hindi nyo tinutulungan ito, hindi nyo ako mapapatahimik dito. Mga buwaka ng ina nyo. Sigurado ako yung mga naglipatang partido na naman na galing sa PDP Laban na pumunta diyan sa kay Romualdez na ito, sigurado milyon-milyon na naman ang mga pidap dito mga ito. Kalukuhan yung sasabihin yung wala ng pidap. Oo, wala ng pidap, binago nyo lang ang pangalan. Yun ay mula sa pidap ninyo, binago nyo ang pangalan ng extra, ano yun, extra expenses ninyo. Confidential fund or kung ano-ano mga expenses nyo, extraordinary expenses. Pero isa, pidap pa rin yun. Huwag nyong pinagluloko ang bayan. Huwag nyong pinagluloko ang mga tao dahil matatalino ng mga tao. At isa pa, huwag ako ang pinagluloko ninyo. Kaya, grabe. Isa lang sa mahuli ko dyan sa inyo. Yung mga congressman ng mga kawatan, pag nahuli ko kayo,
pag hindi ko kayo binitbit doon sa yung mga nahihirap nating kababayan na wala na makain, bitbitin ko kayo doon mismo, tapos doon mismo palalamunin ko kayo, palahan ko ng lupa yung bunganga nyo, dahil kahit sa ayaw nyo, sa gusto ninyo na lunukin yung lupa na sasaksak ko sa bunganga ninyo, wala kayong choice kundi lunukin yan hanggang sumabog yung tiyan ninyo. Wag lang ako makakahuli ng isa sa mga politikong kawatan na yan. Tandaan ninyo yan. Buisit na ako sa inyo. Dami-dami yung kwan. Yung kaya nasampal itong si kwan na ito. Dahil nga, imaginin mo yung malasakit center na yan ay itinatagpa ni Bongo yan. Noon pa, bago pa lang siya maging senador. Yung malasakit center na yan. Ngayon, pinasukan ng ipal na Romualdez na ito. Tapos may mga requirements. Samantalang wala namang requirements dyan sa malasakit center na yan. Di ba? Ngayon, mayroon ng requirements na kailangan bago kayo haharap doon sa hihingi ng gamot, kailangan mayroon kayong t-shirt na mayroong picture ni Romualdez at saka yung asawa niya. Ganon. Buwa ka ng ina nyo. Yan pa lang Diyan ko pa lang nakikita na talagang wala na kayong balak tumulong dito sa mga mahihirap ng kababayan. Diyan pa lang. Kasi unang-una kung gusto niyo tumulong na lang kayo. Ibigay ninyo ang pangangailangan ng tao dahil yan naman ay pira ng tao yan. Yan mga kinukulimbat ninyo. Kahit kailan wala kayong pira. Kaya nga kayo yung mga gutom na aso na nauulol na. Kayo, yung mga nakakaawa nga kayo Sa totoo lang, parang ipinapakita nyo lang yung pagiging patay gutom ninyo na hindi kayo nakadidi ng gatas. Dahil ang pinadidi ng mga magulang ninyo sa inyo, yung sinangag na bigas na ginawang kape, hindi kayo nakatikim ng gatas. Kaya ganyan ang mga ugali ninyo. Mga patay gutom kayo. Yan ang totoo dyan. Imaginin mo, hihingi ng tulong sa ganyan, sa gamot, sa mga kwan. Kailangan pa yung may picture ni Romualdez at saka yung asawa niya. Talagang kwan ito. Lahat ginawa mo na. Itinuruan na kita kung paano ka mamahalin ng tao. Panoorin mo yung nakaraang video ko. Tinuruan na kita. Na hindi ka lang mamahalin, yayakapin ka pa kung susundin mo yung itinuro ko sa iyo. Pero dahil dito ngayon, buwa ka ng ina ka, isusumpa ka ng mga tao. Sabi ko nga pa, nagkamali pa kayo na mag-cross ang landas natin, sisiguraduhin ko sa inyo, sasalaksakan ko ng lupa yung mga bunganga ninyo hanggang sa sumabog yung tiyan ninyo. Dahil ito na po nararanasan na ng ating mga kababayan na kumakain na lang ng damo Ngayon ayaw niyong maniwala doon sa sinasabi ko. Sumama kayo sa akin. Buwak na ina nyo. Tapos ngayon yung mga ganyan, gusto nyo tumulong, mayroon pang kailangan bitbitin na letrado. Di wala ako makita na talagang willing kayong tulungan itong mga kababayan kung wala makain. Dahil dyan pa lang, ginigipit nyo na. Ang gusto niya, buto agad. Tarantado ka. Maniwala kayo sa akin. Sabihin ko sa inyo. Nakalista na dito sa utak ko yung mga kawatan kayo. Sabi ko nga, oras na mahuli ko kayo. Oras na mag-cross ang landas natin ng mga diputa kayo. Pag hindi ko kayo tinalupan ng buhay mula rito sa paa, mula ulo hanggang paa, tatalupan ko kayo ng buhay. Tapos pakakawalan ko kayo dyan sa EDSA. Nga buha ka ng ganyan. Ihuhulog ko kayo dyan sa flyover dyan para makita ng taong bayan kung paano kung balatan yung isang politikong magnanakaw.
kung papaano ko balatan yung politikong nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Gagawin at gagawin ko yan, maniwala kayo sa akin. Hindi ko sasabihin papatayin ko kayo. Pero siguro naman yung talupan ko yung mula ulo hanggang talampakan ninyo, tapos pakawala, ihulog ko kayo dyan sa mga flyover na yan, makita ng tao, ewan ko lang. Pag hindi, nako, tingnan mo itong kwanta ito. Ito, tingnan mo itong gusto pa magpasok ng ICC. Itong si Edsel Lagman na mukhang na ito. Hindi ko alam kung parang hindi naman tao, hindi naman hindi hayop, hindi tao ang mukha nito. O baka mukhang kwanto. Yung hindi ko maintindihan, hindi ma-explain kung tao ito o demonyo ito. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang itong itsura ni Abante, sigurado na ako kamukha ng bayawak ito. Kung di ba mga katangahan, mag-aral nga muna kayo. Tingnan nyo nga. Dito, lalaban ako ng postahan dito eh. Ipoposta ko na lahat dito nang mayroon ako eh. Kung ma-aresto ninyo ito si Duterte, dahil katangahan ninyo. Mag-akon nga muna kayo, mag-aral muna ka ng batas. Buha ka ng ninyo. Kahit papapasukin ni Andres, sayang ICC na yan, ang tagal nga eh. Di dapat kayo, bukas na papasukin nyo eh. Tingnan natin. Kung ano magagawa ng ICC ninyo. Nakakapika na kayo. Wala na kayong ginawa. Puro mga ganyan ang gagawin. Sa halip na ang gawin ninyo, itong kung paano nyong bigyan ng makain itong mga kababayan ko. Yun sana ang dapat ninyong ginagawa, hindi yung mga ICC na yan. Bakit? Kung papasukin nyo itong mga ICC nito, mabubuhay yung mga addict na mga pumatay na mga kabataan, ng rape na mga kabataan. Mga gunggong kayo, dapat sana kayo ang naging biktima ng mga addict para nalaman sana ninyo. Itong Abante na ito, mukhang bayawak nito, pag nakita ko nga ito, kwanto eh. Ingungod-ngod ko ito eh. Maging ito si Lagman na ito. Pag nagsalubong ang tingkaminatit, pag hindi ko iararo ko yung mukha nito diyan sa simento eh. Buha ka ng ina ninyo. Humarap nga kayo sa akin mga putak. Let's see kayo. Okay mga kababayan. Muli po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Sabi ko nga po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po. Pindot ang like and share, pindot ang notification bell para ma-notify po kayo kung may mga ganitong upload po ako dahil sinasabi ko po sa inyo para hindi po ninyo ma-miss yung gagawin ko. Yun po ang gagawin ninyo para ma-notify po kayo, mapanood po ninyo yung mga susunod kong gawin. Sabi ko nga po, ito bakbakan ito eh. At sinasabi ko rin po na kahit sino dito sa mga politikong magnanakaw ito, basta magnanakaw, iharap nyo sa akin dito. Kung kinakailangan gilitan ko ng liig ito, mga ito gigilitan ko. Basta yung mga nagpahirap dito sa mga kababayan ko, happy ako na gawin na sabi ko kung kinakailangan gigilitan ko itong mga ito. So muli po, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking programa at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po.